It was stressed out, inadequate living conditions, at inflated prices. Ito ang mga nararanasan ng iba't ibang mga international students dito sa Canada. Sunod-sunod ang mga naging announcement ng pagbabago ng immigration patungkol sa aplikasyon ng study permit and maging sa mga international student na currently ay nag-aaral at nagtatrabaho dito sa loob ng Canada. Ang layunin ng pagbabago ayon sa government ng Canada ay para mas maprotektahan ang mga international students sa mga vulnerable situations at maging handa sa pinansyal na aspeto sa pamumuhay dito sa Canada. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them so we can ensure international students are set up for success in Canada. Difficulties, we'll continue with questions on the floor. I think we have Filipino TV over here. Good morning, Mr. Minister, and good morning to all the officers. My question is in behalf of the many international students that we talk to in our station. Filipino TV is in the middle of making a documentary on international students in Canada. And many of their concerns are from the pathway from being international students to being permanent residents. Being an international student or being a prospective international student isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. It's why we expect learning institutions to only accept number of students that they're able to provide for, able to house, or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them. Our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all they have and all they need to thrive. Walang duda na ang International Student Program ay may magandang ambag sa lipunan ng bansa. Based sa Canada.ca na ang International Student Program ay nakakapagbigay ng bilyon-bilyon sa economic activity annually. And ito ay nakakapag-support na rin ng more than 200 jobs in Canada. Alam naman natin ng mga nakaraang taon ay humaharap sa labor shortage ang Canada at kailangan ng workforce especially sa mga industry na kulang sa tao. At nakatulong dito ang mga international student at sa part naman ng immigration ay nagbigay ito ng mga extension sa mga work permit under PGWP. Nung nagsimulang lumala ang problema sa housing dito sa Canada, isa sa mga napagtutuunan ng pansin ay ang influx ng mga international student na every year ay dumarami talaga ang number ng dumarating dito sa Canada. Ang nangyayari ay dumadami ang demand pero konti ang supply at ang kasabay nito ay ang pagtaas ng mga renta. Kaya ayun lang po, may mga ibang naninirahan dito na napupunta sa international student yung sisi or sa immigration dahil sa pagdadala nila ng mga big numbers without checking kung meron pa bang sufficient housing, kaya bang ma-accommodate ng healthcare, etc. Going back sa ating topic about international students, isa pang napupunan ng pansin ay walang support system sa mga dumating na mga students. Marami ang nahirapan sa accommodation, kung saan sila makakakuha ng apartment. So, ini-stress out yung part na yon. And as a newcomer, na-experience din po namin na hindi naman kami agad-agad talaga nakakuha
yung time namin dahil sa naka-quarantine kami sa hotel, nag-extend pa kami ng more than 1 week, almost 2 weeks din. Kaya ang gastos talaga, napakagastos po dahil sa wala pa kaming makuha na apartment. Pero I believe na mas malala ngayon dahil sa merong ngang nagaganap na housing crisis. Mas lalo na ngayon na nahihirapan or mas mahirap na makakuha ng affordable na apartment. I encounter someone na nagre-rent sa basement pero ang dami nila po doon, tabi-tabi sila. Ibang lahi ito guys. Ang bayad is 500 pero tabi-tabi po kayo doon, hindi per room. Hindi po per room ang pinag-uusapan natin. At talagang meron po na nananamantala sa kondisyon ngayon. At dahil sa reality ay nangyayari po ay may mga students na nasa ganitong sitwasyon na ito yung sinasabi sa mga speech ng ating immigration minister na may mga student po na na-expose sa inadequate living conditions at inflated prices. Hindi na maayos, ang mahal pa ng bayad. Kaya as part of the solution, ang mga learning institution are expected na tumanggap lang ng number of students na matulungan sa paghahanap ng housing or accommodation. And another thing din na ikinabigla ng nakakarami ay ang pagtaas ng cost of living requirement. So dati 10,000 ay naging 20,635 na po for the single applicant. So matagal-tagal na rin kasi itong POF na ito. Nasa early 2000s pa nung nagsimula na maiset ito. So talaga namang in time, tumaas ang mga bilihin po dito, pagkain sa restaurant, grocery, rentals, talaga pong nagsitaasan. And I can see and I can say din talaga na hindi na nagtutugma versus dito sa mga gastusin. And especially sa rent na nagtaasan na po at lalo na sa mga big cities. Reality ng paggagastos dito sa Canada kaya marami yung nabibigla pagdating dito. Nag-iiba yung expectations nila. Kaya ito napasama talaga sa isa sa mga inaayos ng immigration. Sa mga nakaraang taon, iba't ibang problema ang nangyayari sa mga students. Kaya gusto nila na maging protektado, hindi maging vulnerable sa mga mapansamantalang tao dahil po may mga nangyayari na talaga at nalalaman nga ng immigration. Technical difficulties. We'll continue with questions on the floor. I think we have Filipino TV over here. Good morning, Mr. Minister, and good morning to all the officers. My question is in behalf of the many international students that we talk to in our station. Filipino TV is in the middle of making a documentary on international students in Canada. And many of their concerns are from the pathway from being international students to being permanent residents. A lot of them have been working and have been contributing to the companies where they're working now. I'm actually one of the examples. I was a former international student as well. And I'm also one of those waiting, but then I'm asking for them, for us, including me also. But like a lot of them, they say, are in the CEC, Canadian Experience class, and they've been waiting for more than 2 years, some until 5 years, some until 6 years. And while they're waiting, there's a lot of challenges, like just to maintain your status here in Canada, you constantly have to renew your papers. There's a lot of, you have to take the IELTS again and all these things. And their question is, since September 2021, there hasn't been a draw on the CEC. Is there an update on that? And also, is the ministry open to maybe forging another stream, another pathway that's more directly from international students to permanent residents? Yeah, and I think and thank you. I think it's important to stress that being an international student or being a prospective international student isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. That being an international student or being a prospective international student isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. I do recognize, and this is work that is currently ongoing. I don't have anything to announce to you today, but this is work that is going on, particularly with some of my stakeholders in the construction trades and other industries to
make sure that we are not becoming even more addicted to temporary foreign workers with all the realities that has created in a country such as ours. Depressed wages, exploitation at times. Not to say that there aren't good actors, there are. Medyo may kabigatan ang statement na naibitaw ng ating Minister of Immigration, Mark Miller, patungkol sa ang pagiging international student is not a guarantee for permanent residency or citizenship. At sa mga sources, ang mga agency po ay nanghihikayat ng mga aspirant na student na maging international student sa Canada dahil pagka nag-aral ka, diretso PR na yon. But actually, there's a lot of route, marami pang avenues na pwedeng pagdaanan pagka nakatapos po kayo ng pag-aaral. Hindi po direkta, matik na magiging permanent residence po kayo. You have to meet the requirements ng PR or permanent residence. Yun lang din po talaga ang masaklap na maraming napaniwala na nandito na sa Canada na hindi naman pala basta-basta na magiging permanent residence ka. May mga na-encounter din ako na patapos na daw ako nilang PGWP, paano ba sila mag-a-apply ng PR. So, hindi handa, hindi enough ang knowledge or wala pang knowledge totally kung paano makakapag-apply ng permanent residence. Kaya may word of advice sa mga gustong mag-student or currently international student dito sa Canada ay alamin nyo na po kaagad-agad ang inyong PR pathway, maging familiar kayo. Per province ay iba-iba din ang requirement. Kaya from the start, kailangan maaral na po ninyo ano yung mga in-demand job na pwede nyong maging work eventually, ano yung program na pwede nyong mailaban based sa inyong background. Dahil may mga international student po na nag-graduate pero wala pong trabaho na eligible for PR. Kumbaga, yung trabaho nila hindi po qualified for permanent residency. Dahil again guys, hindi lahat ng trabaho ay pwede po or qualified sa pag-a-apply ng permanent residence. Again, there's a lot of things to consider, hindi lang actually yung pagpili ng program, kundi pati ang pagpili ng city, destination, or target province. Actually, may nagawa na po akong video about sa 4 na bagay paano maging successful sa student pathway. Dahil I believe hindi po biro ang gastos ang pinagdadaanan ng international student dahil po dito ang pag-aaral ay hindi po petiks, talaga pong busy ang student life dito dahil sa marami po ang ginagawa talaga and bawal po ang kopyahan dito, may pandetect sila and everything. Marami po talagang effort pagka student kayo dito sa Canada. So at the end, we want it to be successful para naman sulit ang lahat ng puyat, lahat ng pagod at gastos din sa student pathway. And sa mga bagong viewers po, kung di pa po ninyo nalalaman yung aming kwento, ito rin po ang naging pathway namin. Nag-international student po kaming buong pamilya. Si husband po ang naging student and ako yung OWP or Open Work Permit. Kasama po ang aming 3 anak and nanganak din po ako dito sa Canada. So kung gusto po ninyong mapanood ang aming naging journey dito sa Canada, sa ika-18th month of stay namin dito sa Canada, God's grace ay nasungkit na po namin ng permanent residency. I believe yung industry din and work experience ni husband yung nag-play ng important role for our success. And of course, hindi mawawala yung prayers din talaga. Kaya guys, feel free to visit ang aming playlist. Nandun din po ang album ng Student Life. Marami na po kaming na-share doon, mga challenges and pag-migrate dito as family. Kung worth it ba or may advantage, disadvantage kasama ang mga bata, bringing your spouse. Meron po kaming album noon and pakibisita lang po at marami po kaming na-share na mga experiences and takeaways namin, yung mga natutunan namin na lesson along the way. So ayun guys, kung bagong viewer po kayo ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa, PR, immigration topics, and life here in Canada. May mga playlist na rin po kami sa iba't ibang topics, kaya po pakibisita na lang din po ang aming playlist. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.